Mga kababayan, ano ang gagawin ninyo kung ang 19 taong gulang na kapatid ninyo ay umuwing binubuli mula sa eskwela? Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang 27 taong gulang na ate na dating miyembro ng Scout Rangers. Ang paraan ng paghihiganti na pinili niya ay tiyak na hihigit sa inyong mga inaasahan. Isinuot niya ang uniforme ng kanyang kapatid na kamukhang kamukha niya at siya ang pumasok sa eskwela. Ang resulta, nagbago ng tuluyan ang mga nambubuli. Sa katunayan, isa sa kanila ay pulis na ngayon. Huwag po ninyong i-skip at panoorin hanggang sa huli. Mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming good vibes. Ito ay nangyari noong isang Huwebes ng hapon, ika-4 ng Nobyembre, 2023, sa isang kondominium sa Bonifacio Global City, Taguig. Si Isabela Isay Reyes, 27 taong gulang, ay nagtatrabaho sa kanyang laptop sa sala. Pagkatapos ng 8 taong serbisyo sa Scout Rangers ng Philippine Army, nagretiro siya at ngayon ay nagtatrabaho sa isang security firm. Bigla, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa may pasukan at may kakaiba sa tunog nito. "Ate! Nandito na ako!" Nanginginig ang boses ng kanyang kapatid na para bang isang taong nahulog sa nagyayalong tubig. Paglingon ni Isay, muntik na niyang mabitawan ang kanyang tasa ng kape. Nakatayo sa may pinto ang kanyang nakababatang kapatid na si Sofia Reyes, 19 taong gulang, na kamukhang kamukha niya. Ngunit hindi ito ang masayahing kapatid na kilala niya. Punit-punit ang palda ng kanyang uniforme, at ang puting blusa niya ay may mga basang mantsa at putik. May ilang tuyong sugat na may dugo sa kanyang mga tuhod. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang kanyang ekspresyon. Ang mukha ni Sofia, na laging nakangiti, ay puno ng kawalan ng pag-asa. Namumula at namamaga ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi. "Sofia!" Biglang tumayo si Isay. Kahit 8 taon siyang humarap sa iba't ibang panganib, sa sandaling iyon, isa lamang siyang nag-aalalang ate. Biglang napaupo si Sofia sa sahig at humagulgol, tila paos na siya sa sobrang pag-iyak. "Anong nangyari? Sino? Sinong gumawa nito sa'yo?" Dahan-dahang niyakap ni Isay ang kanyang kapatid. Nagsimulang magsalita si Sofia sa nanginginig na boses. "Sa eskwela. Yung mga senior sa grade 12. Mga kababayan, kapag narinig ninyo ang sinabi ni Sofia, tiyak na mag-iinit ang inyong ulo. Sinadya nila akong banggain sa hallway, tapos sinabi nila, 'Akala mo kung sino kang maganda, grade 11 ka lang.'" Sa sandaling iyon, nagbago ang mga mata ni Isay. Puno ng matinding galit. "Kaye, ba napunit yan?" "Hindi." Pagkatapos noon, lalong nanginig si Sofia. "Dinala nila ako sa banyo. Sa CR." "Anong ginawa nila sa CR?" Naging mapanganib ang tono ng boses ni Isay. "Sabi nila, ang mga tulad mo, kailangang turuan ng leksyon, tapos ang ulo ko. Anong ginawa nila sa ulo mo?" "Inilublob nila ang ulo ko sa inidoro." Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong sala. Nanigas na parang bato ang katawan ni Isay, at tila nagyelo ang hangin sa paligid. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Tapos, kinuhanan nila ako ng video gamit ang cellphone nila. Sabi nila, "Gusto mo bang i-post namin to sa social media?" Nagsara ang kamao ni Isay na halos tumunog. "Anong mga pangalan nila? Sabihin mo sa akin ngayon." "Ate, wag. Pakiusap, wag mo nang palakihin ang gulo." Pagmamakaawa ni Sofia habang nakakapit sa damit ng kanyang ate. "Sofia," diretsong tiningnan ni Isay ang kapatid. "Alam mo kung anong ginawa ko sa loob ng 8 taon, di ba? Ipinagtanggol ko ang bayang ito. Tapos hindi ko kayang protektahan ang sarili kong kapatid na 20 taong gulang dito sa sarili nating bahay?" Mga kababayan, ano kaya ang plano ni Isay sa sandaling iyon? Maaari niyang gamitin ang dahas para maghiganti, ngunit ang paraang pinili niya ay lubos na kakaiba. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Isay. 3:00 ng madaling araw, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Sofia. Pinagmasdan niya ang unipormeng nakasabit sa upuan sa tabi ng kama, na tila may kinakalkula. Kinuha niya ang uniporme at isinukat sa kanyang katawan. Sakto lang ang sukat, sa kabila ng 8 taong agwat sa edad, halos magkasing taas
at magkasing hugis ng katawan ang magkapatid. Alas 7 ng umaga. Pagmulat ng mga mata ni Sofia, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa kanya. Sa harap ng salamin, suot ng kanyang ate ang kanyang uniforme at nag-aayos ng buhok. Ate, anong ginagawa mo? Biglang bumangon si Sofia mula sa kama. Ako ang papasok para sa'yo ngayon. Ano? Nasisiraan ka na ba? 8 taon ang tanda mo sa akin. Para lang akong high school student kapag suot to. Sa salamin mukha ngang 19 women, taong gulang na high school student si Isay. Ate, hindi talaga pwede. Paano kung mahuli ka? Ngumiti si Isay sa salamin, isang ngiting nakakakilabot. Huwag kang mag-alala kung mahuhuli ako. Isang araw lang naman. Nakaramdam ng takot si Sofia. Ngayon niya lang nakita ang ganoong ekspresyon sa mukha ng kanyang ate. Pero, ate, kaya mo bang umakto na parang high school student talaga? Nagsimulang mag-practice si Isay. Magandang araw po, kuya. Nagbago pati ang tono ng kanyang boses at halos hindi na siya makilala kay Sofia. Ate, nakakatakot ka. Ngunit hindi pa alam ni Sofia na ito ay simula pa lamang. Kayo, mga kababayan, sa tingin ninyo, magtatagumpay ba ang plano ni Isay? Alas 8:30 ng umaga, buong kumpiyansang pumasok si Isay sa gate ng eskwelahan ni Sofia. Huminga siya ng malalim at naging ibang tao. Mula sa pagpasok niya sa classroom, si Isay ay naging ang perpektong 19 taong gulang na si Sofia Reyes. Ang kanyang paglakad, ekspresyon, at kahit ang paraan ng pagsukbit ng bag ay parehong-pareho. Sofia, okay ka lang ba sa nangyari kahapon? Nag-aalalang lumapit ang kanyang best friend na si Angela. Oo, okay lang ako. Perpektong ginaya ni Isay ang boses ni Sofia. Ngunit may kaunting pagkakaiba. Uy Sofia, parang nag-iba ka. Mas kalmado ka ngayon. Siguro dahil sa nangyari kahapon, marami lang akong iniisip. Natural na nakalusot si Isay. Nagsimula ang klase at nakinig si Isay nang may pambihirang konsentrasyon. Ganito pala ang pinag-aaralan ng mga bata ngayon. Mas mahirap kumpara sa panahon ko, 8 taon na ang nakalipas. Hanggang sa sumapit ang alas 10, ang unang break time. At nangyari na nga, may maingay na narinig mula sa kabilang dulo ng hallway. Hoy, Sofia Reyes! Isang magaspang na boses ang umalingaw-ngaw. Ang lahat ng estudyante sa hallway ay nagsitabihan. Pagtingin ni Isay, 3 lalaking estudyante ang papalapit. Ang leader, si Marco Santos, 16 taong gulang, 5'11" ang taas, at matipuno ang katawan. Sofia Reyes, nagustuhan mo ba ang regalo namin kahapon? Mapang-asar na sabi ni Marco. Dahan-dahang itinaas ni Isay ang kanyang ulo at tiningnan si Marco. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Nakaramdam ng kilabot si Marco. Si Sofia pa rin ang nasa harap niya, pero ibang-iba na ang kanyang aura. Kayo, mga kababayan, ano kaya ang naramdaman ni Marco sa sandaling iyon? Ito ang boses ni Isay. Pero ibang-iba sa boses ni Sofia. Sobrang kalmado, sobrang tahimik. Oo, yung espesyal na regalo na binigay namin sa'yo sa banyo kahapon, sabi ni Marco, kahit medyo natigilan. May mas espesyal kaming regalo para sa'yo ngayon. Gusto mo bang tanggapin sa banyo? Ngunit hindi natinag si Isay. Tiningnan niya lang isa-isa ang 3. Ang kanyang mga tingin ay sobrang lamig. Hoy, parang may nagbago sa'yo. Umatras ng bahagya si Marco. Anong pinagkaiba? Ang mga mata mo, para kang ibang tao. At pati ang boses mo, bahagyang ngumiti si Isay. Ang ngiting iyon ay mas lalong nakakatakot. Bakit? Natatakot ka na ba sa akin? Wala pa naman akong ginagawa. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga estudyante sa hallway. Ngayon ko lang narinig magsalita ng ganyan si Sofia. Ibang-iba ang tono ng boses niya. Natataranta si Kuya Marco. Ngunit sa sandaling iyon, gumawa si Isay ng isang bagay na hindi inaasahan. Teka lang, sabi ni Isay, habang tinitingnan ang mga estudyante sa paligid. Mga kaklase, gusto niyo bang malaman kung anong ginawa sa akin ng mga kuya na to kahapon? Biglang tumahimik ang hallway. Nataranta si Marco. Hoy, anong ginagawa mo? Sinasabi ko lang ang totoo.
Kahapon sa banyo, inilublob ninyo ang ulo ko sa inidoro, di ba? Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Ano? Ginawa yon ni Kuya Marco? Totoo ba yan? Namutla ang mukha ni Marco. Baliw ka na ba? Baliw? Baliw ba ang pagsasabi ng totoo? Lalong nilakasan ni Isay ang kanyang boses. At kinuhanan niyo pa ako ng video, di ba? Habang tinatakot niyo akong ipopost sa social media. Nagkagulo ang buong hallway at nagsilabasan pa ang mga estudyante mula sa ibang classroom para makiusyoso. Mga kababayan, ano kaya ang nararamdaman ni Marco sa sandaling iyon? Ang sikreto nila ay nabubunyag sa harap ng lahat. Tumahimik ka! Sigaw ni Marco habang kinaladkad si Isay papunta sa banyo. Sumunod sina Leo Cruz, 18, at Jake Garcia, 17, at nilak ni Marco ang pinto. Hoy, gusto mo na ba talagang mamatay? Sige, ituloy natin ang kwento kahapon. Sabi ni Marco habang tinutupi ang manggas ng kanyang damit. Kahapon? Anong nangyari kahapon? Kaswal na tanong ni Isay habang nakasandal sa lababo. Sobrang kalmado niya. Anong nangyari? Ikaw ang mas nakakaalam niyan, sabi ni Leo. Inilublob namin ang ulo mo sa inidoro. Nakalimutan mo na? Sa sandaling iyon, 180 degrees na nagbago ang ekspresyon ni Isay. Para siyang nagtanggal ng maskara. Tila bumaba ng 10 degree ang temperatura sa loob ng banyo. Yung ginawa niyo kahapon. Biglang naging kasing lamig ng yelo ang boses ni Isay. Nasiyahan ba kayo? Ano? Natigilan si Marco. Nagsimula siyang makaramdam na may mali sa sitwasyon. Masaya ba talagang ilublob ang ulo ng isang 2 taong gulang na babae sa inidoro? Sabay-sabay na napaatras ang tatlo. Ibang-iba na ang tingin ni Isay. Para siyang maninila. Sino? Sino ka? Ikaw ba talaga si Sofia Reyes? Nanginginig na tanong ni Jake. Dahan-dahang tumayo si Isay at nagsalita. Teka, hindi niyo ba talaga ako kilala? Si Sofia Reyes ka, di ba? Hindi. Malamig na ngumiti si Isay. Ako si Isabela Reyes, ate ni Sofia. Biglang nagyelo ang hangin sa loob ng banyo. Sabay-sabay na namutla ang tatlo. Ano? Ate ni Sofia Reyes. Isabela Reyes, bantay 7 taong gulang, dahan-dahang lumapit si Isay. 8 taon sa Scout Rangers, nagretiro, at umuwi. Napaatras si Marco hanggang sa tumama ang likod niya sa pader. Wala na siyang maatrasan. Anong ibig sabihin niyan? Nandito ako para pag-usapan ang ginawa ninyo sa kapatid ko kahapon. May nakakakilabot na lamig sa boses ni Isay. Mga kababayan, ngayon na talaga ang simula. Nagsisinungaling ka. Si Sofia Reyes ka. Patunayan mo. Nanginginig na sabi ni Leo. Patunayan? Inilabas ni Isay ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato nila ni Sofia. Maraming litrato ng dalawang magkamukha. 8 taon ang agwat namin. Nakakagulat, di ba? Nanigas ang tatlo nang makita ang mga litrato. Naniniwala na ba kayo? Muling kinalikot ni Isay ang kanyang cellphone. Sige, mag-usap na tayo ng seryoso. May lumabas sa screen. Una, CCTV footage sa hallway kahapon. Malinaw na nakikita ang pambubuli ng grupo ni Marco kay Sofia. Pangalawa, mga litrato ng sugat ng kapatid ko. Mga litrato ng sugat sa tuhod ni Sofia at ang punit na uniforme. Masakit tingnan. Pangatlo, audio recording ng testimonya. Nakarecord ang pag-iyak at pagsasalaysay ni Sofia kagabi. At pang-apat, huminto si Isay at tiningnan ang tatlo. Ang sarili kong testimonya bilang saksi. Kayong tatlo, tinakot niyo ako dahil akala niyo ako si Sofia. Lalo pang sumiksik si Marco sa pader. Sapat na siguro to para i-report sa pulis, di ba? Sorry po, nanginginig na sabi ni Marco. Ngayon lang kayo magsusorry? Puno ng tunay na galit ang boses ni Isay. Alam niyo ba kung gaano umiyak ang kapatid ko kagabi? Hindi siya nakatulog hanggang alas 4 ng madaling araw dahil sa bangungot. Yumuko ang tatlo, ngunit huminto si Isay. Tumingin ang tatlo na may halong pag-asa at takot. Gusto ko kayong durugin. Pero bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Mga kababayan,
Ano kaya ang mga kondisyon na ibibigay ni Isay? May 3 akong kondisyon, sabi ni Isay habang isa-isang itinataas ang kanyang mga daliri. Una, humingi kayo ng taos-pusong tawad sa kapatid ko. Luluhod kayo sa harap ng buong klase, lalong namutla si Marco. Pangalawa, simula ngayon, huwag na kayong mambubuli ng kahit sinong mas bata sa inyo. Sa halip, protektahan niyo sila. Pangatlo, lumapit pa si Isay kay Marco. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha nang bumulong siya. Kapag sinira niyo ang pangakong ito, ipapatikim ko sa inyo kung ano ang totoong paghihirap. Tila naubusan ng dugo ang mukha ni Marco. Opo, naiintindihan ko po. Mabuti. Kung ganoon, tara na ngayon din. Makalipas ang 10 minuto. Sa classroom ni Sofia, break time kaya lahat ng estudyante ay nasa kanilang mga upuan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang grupo ni Marco. Tumahimik ang buong klase. Uy, si Kuya Marco. Nagbulungan ang mga estudyante. Bihira lang pumunta ang mga grade 12 sa classroom ng mga grade 11. Nanginginig na nagsalita si Marco. Nasaan si Sofia Reyes? Narito po. Tumayo si Isay mula sa kanyang upuan. Naglakad si Marco sa gitna ng classroom at biglang lumuhod. Ganap na tumahimik ang silid, kahit ang pagbagsak ng aspili ay maririnig. Anong ginagawa niya? Nagulat ang mga kaklase. Ang mayabang na si Marco, nakaluhod? Sofia Reyes, patawarin mo kami. Patawarin mo sana kami. Nanginginig ng husto ang boses ni Marco. Taos-puso kaming humihingi ng tawad sa ginawa namin kahapon. Lahat ng estudyante ay nagpipigil ng hininga. Pangako, hindi na maulit. Lumuhod din sina Leo at Jake. Sorry din sa amin. Nagsimulang magbulungan ang klase. Ano kayang nangyari kahapon? Si Kuya Marco, humihingi ng tawad kay Sofia, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang nagsimulang umiyak si Marco. Patawad talaga. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kasama ang ginawa ko. Nabigla ang buong klase. Mga kababayan, nai-imagine niyo ba kung gaano kalakas ang epekto ng sandaling iyon? Nang tanghaling iyon, kinausap ni Isay ang class advisor sa faculty room. Ipinakita niya ang mga ebidensya, ipinaliwanag ang sitwasyon, at hiniling ang tulong sa pagsubaybay sa mga susunod na araw. Lumipas ang 6 na buwan. Masayang pumasok sa bahay si Sofia. Ate, may nakakagulat na nangyari. Ano yon? Si Kuya Marco. Pinagalitan niya yung ibang mga grade 12 na nambubuli sa mga grade 11. Sabi niya, subukan yung saktan ang mga juniors. Sa akin kayo mananagot. Nakakatakot siya, ngumiti si Isay. Tapos, sina Kuya Leo at Kuya Jake, bumuo sila ng Juniors Protection Team. Protection Team? Oo. Nagdikit pa sila ng poster. Mga juniors na binubuli, mag-report lang sa amin anytime. Ibang-iba na ang eskwelahan namin. Ate, wala nang nambubuli ngayon. Ilang araw pa, may mas nakakagulat na balita. Ate, umiyak si Kuya Marco. Ano? May isang grade 11 na nadulas sa hagdan at nasugatan. Si Kuya Marco mismo ang bumuhat sa kanya, papuntang klinik. Tapos sa klinik, humingi siya ng tawad kasi daw hindi niya nabantayan ng maayos ang mga juniors. Noong sinabi ng bata na hindi niya kasalanan, bigla siyang umiyak. Sorry talaga. Simula ngayon, aalagaan ko na kayong mabuti, sabi niya. Pwede palang magbago ang isang tao ng ganoon. Mga kababayan, hindi ba't sapat ng kamangha-mangha ang pagbabagong ito? Ngunit ang totoong sorpresa ay paparating pa lang. 1 taon ang lumipas. 1 linggo ng hapon habang nagkakape si Isay sa isang coffee shop. Excuse me po. Isang mahinang boses ang narinig niya mula sa likuran. Paglingon niya, nakatayo si Marco. Ngunit ibang-iba na ang itsura niya. Magandang hapon po, Miss Isabella. May panginginig sa boses ni Marco, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa pasasalamat. Paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi po sa akin ni Sofia ang address. Gusto ko po talaga kayong makita. Yumuko ng malalim si Marco. Gusto mong umupo?
Saglit lang po. May kinuha si Marco na sobre mula sa kanyang bag. Gusto ko lang po itong iabot sa inyo. Ano to? Sulat po. Nandoon po ang lahat ng gusto kong sabihin. At pasasalamat po. Pasasalamat? Opo. Binago niyo po ako. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Marco. Sa totoo lang po, natakot ako noong una. Akala ko gagantihan niyo ako. Pero habang lumilipas ang panahon, naintindihan ko. Ang alin, kung gaano ako kasamang tao, at kung ano ang tunay na malakas, patuloy ni Marco. Pwede niyo naman po akong sirain noon, Miss Isay. Galing kayo sa Scout Rangers. Kaya niyo yung gawin. Pero binigyan niyo po ako ng pagkakataon. Nagbago ka na nga. Opo. Ngayon, ang mga juniors na mismo ang lumalapit sa akin. Nakangiti sila. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam. At may pangarap na po ako. Pangarap? Gusto ko pong maging pulis. Gusto kong protektahan ang mga mahihina. Nanlaki ang mga mata ni Isay. Pulis? Opo. Gusto ko pong maging tunay na malakas. Tulad ninyo. Hindi yung lakas na nanunupil, kundi yung lakas na nagpoprotekta makalipas ang 2 taon. Ate, may malaking balita. Patakbong lumapit si Sofia. Ano yon? Pumasa si Kuya Marco sa Police Academy exam. Talaga? Oo. At nagpadala daw siya ng sulat sa'yo. May mensaheng dumating sa cellphone ni Isay. Miss Isay, pulis na po ako. 2 taon mula noong araw na iyon. Inaalala ko yon habang nag-aaral araw-araw. Ngayon, kaya ko nang protektahan ang mga mahihina. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kayo po ang nagligtas ng buhay ko. Naantig si Isay at nag-reply. Congratulations! Naniniwala akong magiging mahusay kang pulis. May magandang balita rin mula kay Sofia. Ate, nakapasa rin ako sa UP Diliman, sa psychology. Wow, congratulations talaga. Matutupad mo na ang pangarap mong maging isang clinical psychologist. Ibinahagi rin ni Isay ang kanyang balita. Ako rin, regular na akong tinanggap sa isang youth counseling center. Talaga, ate? Congrats din! At may isa pang nakakagulat na balita. Ate, napili ang school natin bilang bully-free model school. Talaga? Oo. Simula last year, 0 na ang kaso ng bullying. At yung senior-junior mentoring program, napili bilang national best practice. Nakarating din ang balita na sina Leo at Jake ay nangangarap na maging social worker at guro. Sa kasalukuyan, magkasamang nakaupo ang magkapatid sa isang cafe. Ate, naisip ko lang yung dati. Aling dati? Yung pumasok ka sa eskwela ng nakauniporme. Ang tapang mo. Natakot din ako noong una. Baka mahuli ako. Pero bakit mo ginawa? Dahil sa'yo. 'Di ba? Umiiyak ang kapatid ko. Hindi ako pwedeng walang gawin. Pero ngayon, iniisip ko, iyon na yata ang pinakamakabuluhang araw sa buhay ko. Bakit? Dahil nalaman ko na hindi dahas ang sagot sa dahas, kundi ang pagbabago sa isang tao. Tingnan mo si Marco, nagbago siya. Isa na siyang mahusay na pulis ngayon, tama. Lumabas pa nga siya sa balita kahapon. May campaign siya tungkol sa anti-bullying. Tahimik na nagngitian ang magkapatid. Ate, gusto kong maging tulad mo. Isang taong malakas na nagpoprotekta sa mahihina. Siyempre naman, ginagawa mo na yan. Oo, yun ang tunay na lakas. Sa kasalukuyan, si Marco ay nagsisilbi bilang isang school police officer sa isang istasyon sa Metro Manila at aktibo sa mga programa laban sa bullying. Si Leo ay naging isang social worker sa isang youth center at si Jake ay isa ng guro. Si Sofia ay nag-aaral ng psychology sa universidad habang si Isay ay tumutulong sa mga biktima ng bullying sa kanyang trabaho. Mga kababayan, ang pinakamahalaga sa kwentong ito ay ang pagpili. Maaaring pinili ni Isay ang paghihiganti sa pamamagitan ng dahas, ngunit pinili niya ang landas ng edukasyon at pagbibigay ng pagkakataon. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsupil sa iba, kundi sa pagbabago sa kanila. Ang pagmamahal ng pamilya ang katapangan ng isang 27 taong gulang na ate na magsuot ng uniforme
para sa kanyang 19 taong gulang na kapatid iyon ang simula ng lahat ng himala. Minsan, ang pinakamaliit na kilos ang lumilikha ng pinakamalaking pagbabago. Sana ay protektahan din ninyo ang inyong mga mahal sa buhay sa matalino at tamang paraan. Sana'y nagbigay ng tapang at pag-asa sa inyo ang kwento ngayong araw. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento. Kayo, ano ang gagawin ninyo sa ganitong sitwasyon? Salamat po.